Hello mga kailong! Alam mo ba na dito sa Pilipinas, ang pagsakay ng jeep, bus o tren ay isang adventure? Bakit? Kasi sa bawat biyahe mo may iba't ibang klase ng pasahero kang makakasalamuha. Kaya ngayon ang pag-uusapan natin ay tungkol sa top 12 na iba't ibang klase ng pasahero na siguradong nakakasabay mo. Let's go! Pasahero number 1, ang multo ng jeep. Ito yung mga pasahero na yung tahimik lang, yung hindi umiimik, yung hindi man lang mag-abot ng mga bayad ng iba, ganyan. Tapos kahit na lubak-lubak yung kalsada na dinadaanan ng jeep at umuuga-uga na yung jeep, ay wala pa rin silang pakiramdam. Ito yung yung bang feeling na magugulat ka na lang na magsasabi siya ng, "Mama, para po." Tapos mabilis siyang bababa sa jeep, o diba? Parang hangin lang, parang ninja. Pasahero number 2, ang acting king and queen. Ito yung mga pasahero na panay-reklamo, yung reklamo dito, reklamo doon, yung bang sasabihin niya sa driver na "Kuya, ang init." Tapos, "Kuya, dahan-dahan lang, baka mabangga tayo." Tapos, nung mabagal ng pagtakbo ng driver, ayun, hihirit na naman, "Kuya, baka abutin tayo ng Pasko dito." O diba? Nakakainis. Yung bang feeling na hindi mo maintindihan kung anong gusto ng taong ito. Kaya ikaw, kapag ganyan yung ugali mo na reklamo ka ng reklamo, bumili ka ng sarili mong sasakyan at ikaw ang magmaneho sa sarili mo upang sa ganun hindi na lang puro reklamo mo ang naririnig ng mga tao dito. Kuha mo? Pasahero number 3, the moving bodega. Ito yung mga pasahero na yung feeling niya may kasama siyang lipat bahay. Yung bang may dala ng sako, may dala ng 5 supot, aba, may dala pang mga kahon, ang kapal ng mukha, kulang na lang ay isama niya ang kanyang buong bahay sa paglilipat. Oh my goodness. Tapos ito yung nakakainis. Yung bang feeling na tayo din yung nagtulong-tulong para maiakyat yung mga gamit niya, tapos maibaba yung mga gamit niya. Oh my goodness. Kaya kapag alam mong maraming gamit ang dadalhin mo sa inyong biyahe, please, mag-taxi ka. Or, usong-uso ngayon ang rent a car. Hire a van. Hire a vehicle na gagamitin mo upang sa ganun ay mailipat yung mga gamit mo sa mga lipatan mong lugar. Pasahero number 4, the treasure hunter. Ito yung mga pasahero na halukay dito, halukay doon sa kanyang bag kasi naghahanap siya ng barya. Tapos, ang tagal-tagal pa niyang maghanap. Yun bang feeling na parang hinahanap niya yung nawawalang Yamashita treasure? Tapos, nung nahanap na yung barya, ayon, kulang pa rin, no, diba? Kaya ang sarap-sarap sabihin sa kanya na sana sinama na lang niya si Dora upang sa ganun makatulong siya, di ba? Sa paghahanap ng nawawalang Maria. Oh my goodness. Dora, Pasahero number 5, Rexona Enemy. Ito yung mga pasahero na talagang hindi mo makakalimutan kasi amoy palang memorable na. So, ito yung yung may putok, yung sasakay ng jeep tapos pawis na pawis tapos amoy putok. Please lang, kapag alam mong nangangamin na ang kilikili mo, mag-roll on ka. Uso ang roll on. Kung ayaw mo mag-roll on, edi magtawas ka. Huwag mong pahirapan yung mga nakakasalamuha mo dun sa mga sasakyan. Ayun, feeling namin nagpa-practice kami para sa scuba diving dahil sa pagpigil ng hininga. Oh my goodness, magtawas ka. Tawas ka. Pasahero number 6, hari ng upuan. Ito yung mga pasahero na kung makaupo ay wagas, yung bukang-buka talaga. Bakit? Dax ba yan? Ha? Dax ba yan? Ha? Buti sana kung 20 yung yung pamasahe mo. Hindi 8 lang yung pamasahe mo. Halos sakop mo na yung isang row. At alam mo kung ano yung nakakainis? Yung bag niya, nakaupo rin sa tabi niya. So, pasahero number 7, ang taga-titig. Ito yung mga pasahero na yung tingin ng tingin sa'yo, yung tinititigan yung mukha mo, yung bang feeling na akala mo ay may dumi yung mukha mo, bakit niya tinititigan yung mukha mo? Tapos, ito pa yung nakakainis. Nang pababa ka na, sinundan ka pa ng tingin. Pasahero number 8, ang chikadora. Ito yung mga mga pasahero na chika ng chika, kahit hindi naman niya kakilala yung mga kinakausap niya. Yung bang feeling na mabibigla ka lang, bigla ka na lang niyang kakausapin, tapos bigla niyang kwento na yung buhay niya. Pasahero number 9, the sleeping beauty. Ito yung mga pasahero na kahit na malapit o malayo ang mapupuntahan ay nakakatulog sa biyahe. Yung bang feeling na mabibigla ka na lang na may sasandal sa iyong balikat at yung nakakainis ay nag-iwan pa siya ng mapa. Oh my goodness, laway pa more, nakakainis. Pasahero number 10, the upong kunyari.
Ito yung mga pasahero na akala nila ay maluwag pa. Yung bang nabiktima sila ng barker na nagsumisigaw ng ng isa pa, lalarga na tayo. Ayun, pumasok. Tapos 1/4 lang ng kanyang puwet ang nakaupo sa upuan. O diba? Yung bang feeling nangalay ka na dahil hindi ka na talaga nakakaupo at parang naka-squat ka pa at ang nakakainis ay traffic pa. Oh my goodness. Kaya kayong mga barker, kapag alam nyo hindi nakakasya, please lang, huwag nyo nang isiksik pa yung mga pasahero nyo doon sa jeep na yan. Oh my goodness, nakakagigil. Pasahero number 11, the hidden marites. Ito yung mga pasahero na akala mo tahimik lang, yung pala nakikinig sa pinag-uusapan nyo. Tapos bigla-bigla ka na lang magugulat kasi sasabat na siya at magbibigay na siya ng opinion sa pinag-uusapan nyo. At ang huli sa ating listahan ay hindi mawawala. Pasahero number 12, the mathematician. Ito yung mga pasahero na na mahilig sila sa numbers, yung ba magbibilang sila ng 1, 2, 3 tapos sabay-sabay takbo. Kasi walang mamayad. Ay kayo, huwag yung ginagawa yan sa sa mga public transportation. Oh my goodness. Nagtatrabaho ng maayos yung tao tapos bigla-bigla nyo lang tatakbuhan kasi wala kayong pamasahe. Oh my goodness, pwede naman kayo makipag-usap na, sir, kuya, pwede bang makisakay ako na ganyan, kasi wala akong pamasahe. Pwede kayong makipag-usap na sa ganun kaysa yung magawa 1, 2, 3 kayo sabay takbo. Oh my goodness. So yan po yung top 12 na iba't ibang klase ng pasahero dito sa Pilipinas. So mga kailong, napansin nyo ba o nakasabay nyo na ba itong mga klase ng pasahero? Or baka isa ka sa mga klase ng pasaherong nito? So mag-comment ka lang po dyan sa baba at i-comment mo kung saan sa mga pasaherong ito ang nakaka-relate ka. At syempre, bago ko tapusin ang vlog na ito ay may iiwan lang po akong isang word of wisdom. Sa bawat biyahe ng ating buhay, literal man or figurative, lagi nating tandaan na mayroon tayong iba't ibang kwento. Mayroong masaya, mayroong nakakatawa, mayroong nakakainis, pero ganun talaga ang kwento ng biyahe. Ang mahalaga ay magkaroon tayo ng respeto at pang-unawa sa isa't isa. Ayan. So, malay natin, yung katabi natin sa jeep or sa bus or sa tren ay may problema, pagod sa trabaho, o kaya may pinagdadaanan. Kaya, good vibes lang tayo. Dapat maging good vibes tayo mga kailong. So, maraming salamat ulit sa pagsama sa vlog na ito. Huwag niyo pong kakalimutan na mag-follow, subscribe, and react upang sa ganon ay lagi kayong updated sa aking mga ina-upload na video, and of course, more tawanan, more kwentuhan, and more real talk moments. So, kita-kits. See you next vlog!